Ka-Express, muling nagliyap ang pangalan ni Kai Sotto sa international basketball scene matapos siyang ikumpara sa number 2 overall pick ng NBA draft na si Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder. Sa mga forums at scouting circles, pinag-uusapan ngayon kung hanggang saan na nga ba ang inabot ng development ni Kai at kung posibleng magbanggaan sila ni Chet Holmgren sa 2026 kapag tuluyang makapasok si Kai sa NBA roster. Si Chet, kilalang modern big man, ay muling bumalik sa prime form matapos ang kanyang injury noong rookie season. Kilala siya bilang shot blocking machine at stretch big na kayang maglaro sa perimeter, eksaktong prototype na sinusubukan ding maabot ni Kai sa kanyang training overseas. Samantala si Kai naman ay patuloy na nagpapatatag ng kanyang laro, nakafocus sa defense, rim protection at ball movement sa mga training camps na kanyang sinasalihan. At ayon sa mga ulat, nasa advanced stage na ng conditioning si Kai, fully recovered at handang sumabak muli sa competitive games. At kung magpapatuloy ang trend, malaki ang posibilidad na makapasok siya sa mga pre-season workout invites o summer league team sa susunod na taon. Ang mga NBA scouts ay naghahanap ngayon ng mga international bigs na may taas, defensive IQ at shooting touch, mga attributes na suwak sa profile ng 7'3 center mula Pilipinas. Kung ikukumpara, si Chet ay mas polished sa offensive creation at mas matagal na sa NBA system, pero si Kai ay mas natural sa rim defense at mobile sa transition. Sa hypothetical matchup, magiging interesting kung paano niya sasalubungin ang finish game ni Chet gamit ang kanyang length at timing sa ilalim. At para sa gilas, mahalaga rin ito dahil habang lumalakas si Kai sa international level, tumataas din ang ceiling ng national team lalo na sa interior defense at spacing. Marami ang naniniwala na kung tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat, makikita natin si Kai sa isang NBA floor sa 2026 at posibleng laban pa kay Chet Holmgren mismo. Pero hindi malayo ang posibilidad sa panahon kung saan binibigyang halaga ang matangkad na mobile bigs, handang pumasok si Kai sa radar ng mga NBA teams. At ang tanong nilang, kailan siya bibigyan ng pagkakataon? At muling umigting ang usapan sa loob ng international scouting circles nang ihambing ang 7'3 center sa modern NBA prototype na kinakatawan ni Chet Holmgren, dating number 2 overall pick. Well, hindi biro ang paghahambing. Habang si Chet ay naka-establish na bilang versatile stretch big sa NBA, si Kai ay nasa mahalagang development window, rehabbing, nagtitrain sa elite facilities, at unti-unting pinapatunayan niya ang kanyang defensive instinct at length ay pwedeng tumugma sa pangangailangan ng kasalukuyang liga. Sa present condition, malinaw ang priority ni Kai, depensa. Hindi lang dahil ito ang natural advantage ng isang 7-footer, kundi dahil ito rin ang currency sa modern NBA, rim protection, defensive rotations, at ability to switch the perimeter. Sa gilas at sa kanyang club stints abroad, damang-dama na ang focus ng kanyang training, timing sa shot contest, lateral quickness drills, at read and react exercises sa pick and roll. At ang resulta, mas disiplinado ang positioning ni Kai at mas maayos na ang decision-making sa defensive coverages. Pero dapat maging malinaw, hindi instant ang NBA transition. Si Chet ay may kombinasyon ng shooting, creation at elite rim protection na na-develop at na-calibrate sa loob ng NBA system. Si Kai sa kabilang banda ay may developmental runway. Mas bata siya at may potential upside, pero kailangan pa niyang patunayan ang consistency sa minutes, durability matapos ang rehab, at ang kanyang kakayahang mag-adapt sa speed ng professional game sa loob ng 48-minute context. Ito ang mga susuriin ng mga front offices kapag tinitingnan ang isang international big player. At para magkaroon ng konkretong NBA window sa 2026, kailangan ni Kai ng measurable output sa club competition, consistent defensive metrics, rebounding rates, at efficiency sa closeouts. Ang mga scouts ay naghanap ng production sa tunay na laban, kaya ang susunod na season sa Japan, kasama ang Summer League at private workouts, ang magiging proving ground niya. Two-way o exhibition contracts ang pinaka-realistic na unang hakbang para masubok ang kanyang fit sa NBA rotations. At anong epekto nito para sa gilas? Well, malaki. Ang pagkakaroon ng isang NBA caliber center kahit bilang rotational piece ay magpapalawak ng tactical option ng ating national team.
improved rim protection, mas malalim na pick and roll schemes, at bagong mismatch tools laban sa matataas na frontlines ng Asia at Oceania. Sa loob ng training, ang presensya ni Kai lang ay nagbibigay na ng strategic leverage, isang psychological boost para sa kanyang teammates at ng coaching staff. Well, sa huli, ang paghahambing kay Chet ay parehong papuri at benchmark. Ipinapakita nito kung gaano kalapit ang pagtingin sa potensyal ni Kai, pero pinaalala rin na ang pag-angat sa NBA ay proseso, rebound strength, show defensive reliability, at humanap ng role fit. At kung susunod ang mga hakbang na ito, maaring ang 2026 na nga, ay makikita na natin si Kai sa mas malapit na usapan ng NBA matchups at kung sakali, maaring ang maganap ang inaalbangang pagharap ng prototypical bigs gaya ni Chet Holmgren. At kapag pinagtabi mo ang skillset ni Chet at Kai, makikita ang dalawang magkaibang version ng modern big man. Si Chet ay fluid, may elite shooting mechanics at perimeter mobility, na swak sa Oklahoma City system, fast-paced, spread offense, at multiple hand-off actions. Samantala si Kai ay mas classic interior anchor, may soft touch sa loob, refined post moves, at lumalakas na instinct sa rim protection. Ang hamon, paano niya maiangat ang kanyang laro upang tumugma sa tempo at spacing ng NBA. Sa height, halos pantay sila, parehong nasa 7-foot range, pero sa build, Kai has the edge in raw size and frame. Mas sulit ang katawan ng Pinoy big man na pwedeng gamitin sa mas physical na depensa laban sa mas malalaking centers. While sa kabilang banda, si Chet ay may mas mabilis na vertical recovery at mas polished sa ball handling, kaya nagagamit sa pick and pop plays. Pero kung pag-uusapan ang traditional interior defense at low post reads, Kai has shown steady progress, lalo na sa gilas, kung saan nakitaan siya ng mas matatag na timing sa help defense at mas matibay na presence sa ilalim. At ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa development ni Kai ay ang kanyang conditioning at mobility drills. Mula sa mga ulat ng training camps, nakatutok siya ngayon sa kanyang footwork efficiency, lateral containment at quicker second jumps, eksaktong mga areas na nagpapaangat kay Chet sa NBA. At dito pumapasok ang bagong paninaw ng mga scouts. Kung makuha ni Kai ang same level of agility habang pinapanatili ang kanyang rim protection, makakakuha siya ng napakalaking advantage. At sa offensive side, unti-unti na ring lumalabas ang versatility ni Kai. Sa Japan at sa Gilas tune-ups, nakitaan siya ng mas kumpiyansang humawak ng bola sa top of the key at mag-distribute ng short roll actions. Isang setup na ginagamit ng mga NBA bigs tulad ni Domantas Sabonis at Alperen Sengun. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.